guys, welcome back again to my channel. So for today's video guys, we're going to have a seminar here at OWA, Singapore. Okay, so this is the venue guys. Right. So they have a lot of participants. They will be filled up until later. Okay, and then you have a fried that. Okay. Welcome to my vlog. These are the participants, guys. So there will be more coming later. Hi, good morning to our fellow agribiz watchers. My name is John Christopher Brennan. I was a farmer over in Singapore for the past 10 years, but now I'm managing my farm here in Nasugbu, Batangas. Primary products are actually the high-value crops like Japanese mascara, Japanese cucumber, as well as Japanese okra, or we call it the vegetable in Japan. We also have lowland crops like the gourd and ampalaya, eggplant, tomatoes, beans, as well as other lowland crops that grow in Japan. So welcome to Farmer One Rice Batangas. For those of us who are watching I would encourage you to continue to do this because there's Free breakfast, of course, Jollibee. Of course, we have participants from Luzon. Ang ating mga kababayan from Luzon, raise your hands. Woo! How about our participants from Your Excellency Ambassador Medardo Macaraig, Labat, and dahil dinala nila dito ang mga impormasyon na sa tingin po natin ay dapat din malaman at ma-share sa mga overseas Filipino workers dito sa Singapore. When AAN first si Agriculture Attaché na nakabase sa Bangkok, sa ating embassy sa Bangkok. Wala tayong Agriculture Attaché dito dahil wala namang sakahan dito sa Singapore. Diba? So kaya nandun siya sa Bangkok. Ako po yung mag-share sa inyo ng aking success story. A little background sa akin, I am a Young Farmer Awardee noong 2023 National Awardee. So I am from Bukidnon, so kung kinsa man tong mga Bisaya po dire, makasagot po ng Bisaya. So to everyone, good morning. Sa Bisaya pa, mayong buntag sa tanan. So my enterprise or your enterprise na akin is Swagling Cattle Enterprise. I am from Kapanglaw, Pasagong Bukidnon, home of the country's finest cowboys. So siguro sa inyo, ngayon lang kayo nakakakita ng cowboy na Pilipino, pero marami po kasi sa Mindanao mga rancho. And also Masbate is popular. So hindi pa ako nakalaro doon, pero makikita niyo. So please next. So yung sa akin kasi, nag-start ako ng business ko, hindi po diretso sa baka. Yung first kong approach sa business ko dati is leathercraft. So gumagawa ko belts, yung tack ng kabayo, yung saddle ng kabayo. So lahat po ng ito ay gawa ko first. So next please. So yun, nung pag-venture ko ng cattle farm, Reinventes Mango Field Enterprise. A round of applause to Miss Christine Angela Villa, the owner of the Reinvented and Young Farmers Challenge National Awardee last year lang po ito. Magdi, go, go! Hello po, good morning po, and mabuhay po sa ating lahat. I am Christine Angela Yap, a graduate of Bachelor of Science in Tourism Management and Young Farmers Challenge National Awardee Batch 2024. So allow me po to introduce my enterprise and its journey from waste to booming business, Lara Inventes Mango Peel Enterprise. Next po.
So, sino nga ba po? Sa po na yun, na-identify din po natin yung 3 problems. Number 1, yung discarded or unutilized na mga balat ng and protocatechuic acids po na nagko-contain ito ng antibacterial components na kumbaga po mas makakatulong po sa ating mga skin problems or skin. Ano po ba yung gusto nating alagaan? Manok. Sa manok. Pag naisip natin yan, manok lang na pwede kayong mag-broiler. Yung po yung mga nabibili natin sa palengke. Ano po? Yung meat. Yung kilala natin konti yung punan. Pwede ka mag-start ng konti lang. Lahat ng pakikita ko sa inyo, medyo konti-konti lang. Ano po? Dapat may malasakit dun sa hayop. Di ba? Tsaka dun siyempre sa bumabagsak eh. Kapag din naging okay si laborer mo palit, naglagay lang tayo ng 50 heads na broiler. Ito po yung 45 days. Ano po? Siya sa maraming niyog. Yes. Kasi pag yung nahulog yung Ano po? maligalig. Maligalig. Ano po? Maligalig pa mga Pilipino. Native. Pag sinabi kasing native, ito, tanongin ko kayo. Pag native ang sinabi, anong una nyo naiisip? Native. Narutong na rin bigla. Diba? Problema sa tayo po. Hindi natin siya pwedeng isabay dun sa mga nasa, yung broiler chicken. Yung broiler. Hindi natin pwedeng total 185,000 sa isang taon. Dun sa isang taon ng production. Assumption natin, housing, light materials lang, bamboo, kung ano mang available, yung bubong niyan, kung sino. Ito na po yun, 250 yung mapupunod na malat ngayon sa Pilipinas. 17 na po. 17, 18 na. Diba? Ito, magkano lang nilagay ko dito? Bakit po kaya mo mag-start ng 200, 500, or 1,000 eggs? Bakit maliliit lang po yung pugo natin? Sino? Si Ma'am Penezi? Oo. Pero nag-itik dati. So,